Okay, ayan. Let's start guys. Ayan, sa may second video natin na walang audio about stock updates. We have SEC, DMC, LTG, TEL, ALI, saka Glow. Let's start with SEC. So, dapat iba na yung ano natin yun eh. I-upload natin kaso may mga nag-comment sa video and even sa Instagram. Ayan. So, ngayon, let's update yung kanyang big picture and especially dun sa daily chart. So, for now kasi, for SEC, nag-close siya na bearish because yun nga, nasa resistance eh. And yung dito, worst case, I think, so, pwedeng bumalik dito sa may 31, 32 na to na support. Dito, guys. So, bakit dyan? Because kung titingnan natin, sideways na to eh. Ayan o. Okay, tapos bagsak. Pump ulit. Then dump. Tapos pump ulit. No? Kaya ang possible, pwede malaglag dito. Ayan. Pero for now, since meron tayong support somewhere here sa may 33, tignan natin kung mag-hold ba. Ayan. Pero kung hindi po siya mag-hold, ang minimum target natin dito guys sa may 31.75 somewhere here. Ayan. So overall naman still sideways pa rin to guys. Ayan o. So sideways pa rin to. Sideways. Ayan o. Okay. So sana lang na to. Magkaroon na ng breakout maybe sa month of October, no? So, tignan natin. Let's see, guys, for this one. Daily chart. Wala, pababa eh. Yan, kasi resistance nga to. So, tingnan na lang natin. Baka biglang maghimala, no? Okay. Ayan, since malapit lang naman dito. Tingnan natin. Ayan. So, baka maghimala lang. Next, DMC. For DMC, guys, excuse, nag-close sa weekly chart. So, halos doji candlestick to, guys. So, meaning neutral, pag gaganyan. Course, we need a confirmation candlestick na magre-reverse siya. So, for now, wala pa. So, tingnan natin, Of course, yung support, somewhere here sa may horizontal, 11.2 or even yung worst sa, natin, sa may trend line, 10.6. Okay, 10.5. Basta malapit doon or 10.7. Since yung TL po na to, of course, valid po yan since 2021. Ayan, kung titingnan natin, talaga nagrarally pagka na-hit siya, no? Ayan pa, tas ito pa. Ayan, tas ito pa. So, nga lang dito may shakeout na nangyari, pero nakabalik naman kasi, no? Ayan. So, just in case lang na mangyayari ulit, pwedeng ganun yung maging scenario natin. Ayan. So, overall naman, goods naman tong chart, for your DMC. Yun nga lang, medyo matagal na siyang sideways. And yung confirmation, of course, yung resistance dito. So, at least dapat mag-break sa taas ng 12.9. Or sabihin natin sa 13 na, sa taas ng 13 guys, for DMC. So ngayon kasi is medyo sideways siya. Diba? So sideways to guys. Yung kanyang movement ngayon, DMC. Next, LTG. So for LTG, medyo hindi magandang pangitain to because may TL nga tayo dito. So, yung TL trend line yun, guys.
since 2020. COVID to. We have 1, tapos 2, 3, 4, 5. So, it means, of course, valid na tong trend line na to, no? And possible dito malaglag ulit. So, yung worst case, somewhere here, malapit sa 9.37. Kung magra-round off tayo, 9.4. So, pwede rin guys, no? Check natin yung immediate support. So, ang support na malapit, 9.7. And yung closing niya nasa 9.82. Let's check sa daily. May gap down tayo dito. Okay, plus 200-day moving average. Of course, pwedeng dyan kasi, no? Mag-bounce. Ayan, tapos yung next support nga natin, 9.7, pero pwede mag-create ng wick yan, no? Okay, para mag-touch sa 200-day moving average. So, at least 9.62. Okay, para ma-hit yung 200-day moving average. Ayan, next, TEL, PLDT. Check natin. Nag-close dun sa may baba ng 200, pero ang minomonitor natin dito yung kanyang trend line, ano? Since meron na tayong dito, pwedeng pagbasihan, guys. We have 1, 2, 3, and possible ito, guys, pag hindi nga na-sustain dun sa may taas ng 200. So, at least 1,417. Okay, para ma-hit yung trend line natin, guys, dito. Okay. Bearish divergence kasi to before, ayun, no? Lower high, tas higher high dito. Kaya, ayun na. Nangyari na yung dapat mangyari, no, for TEL. Then, sa daily chart, okay, parang bounce play lang, tapos binuhusan agad. Right? So, we have here, breakdown, bagsak, then, na typical bounce play, tapos medyo namumula ulit ngayon. So, sa ngayon, tingnan natin, ano, once na malaglag to, pwedeng mag-dip as low as 1,408. Ayan. Next, ALI. Check natin, guys, ALI. Check muna natin sa weekly. Same pa rin to, of course, ng scenario. Since nag-close naman ng berde, tignan natin, ano, still pwede pa rin mag-extend as high as 36.2 or sabihin natin 36.3, no? So, bakit doon? Because meron tayong channel, of course, trend line din to, no? 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. Ayan. Then, yung sa daily chart natin, check natin, ano. So, based dito, pwede talagang ma-hit yun. Ayun, no. Of course, pagka nag-crossover to, so sa malamang, ma-hit na yun, ano. Yung 36 na yun. 36.2, 36.3. Ayan. Then, yung last, of course, globe. Check natin yung globe. Globe sa weekly. Nag-close naman ng berde pero hindi convincing, eh. 'Di ba? Ayan. So ngayon i-check natin sa daily para mas maunawaan natin. So dito kasi kung titingnan natin, may trend line. 'Di ba? So trend line to. Downtrend line, tapos nag-breakout. Nag-close yung previous candlestick sa labas ng trend line. Pero yung current, natin yan, candlestick is medyo namumula. Yan. So, pagka hindi na-sustain to at nagtuloy-tuloy siya, so, sa malamang, okay, pwede tayong malaglag dito sa may support, 2,150. Ano? Ayan. So, ngayon, tingnan natin. Okay, plus crossover dito, guys. Ayan, sa daily chart. So, it means, pagka nangyari tong crossover na to, which is bearish,
So, pwedeng mangyari nga yun. Na yung price for Globe is malaglag as low as 2,150 guys. Or dito sa 2,130 ano. Pwede kasi still nasa loob pa rin ng green box yun. Ayan. Then, mamaya po ulit, of course, mag-upload tayo ng panibagong 2 videos. Ayan. So, salamat po. At see you po ulit mamaya.